Sure. Hindi yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin siyang pagkatiwalaan katulad ng ginagawa niya sa akin? Ako naniniwala dito sa ating bansa, pantay-pantay. Meron tayong batas, 'di ba? Kaya nga Mhm. tayong merong batas para meron tayong sundin, magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano kung ang isang senador na mismong gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. Si Senator Jingo Estrada, because of this clamor ng taong bayan, na yung line of questioning niya is attacking your personality. Ang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwalaan ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted sa bribery? Mapalabas yung yung issue patungkol Mhm. dun sa PIDEA leaks. Kung saan yung pinalabas ninyo sa inyong blog yung mga classified documents na galing sa PIDEA. Ito yung mga dokumento na naandon sa Intelligence Investigation Service. Ito yung ito yung subject nung nung Senate hearing Mhm. kanina. Ngunit ang nangyari naging mistulang Saswell. pamimersonal sa Mhm. inyong lingkod at ito ay talagang nagmistulang no, talagang halos lusawin yung buo kong pagkatao Mhm. at pinalalabas na ang taong nahaharap sa isang kaso o mga kaso ay wala ng karapatang mabuhay o wala ng karapatan pang magsalita kahit na siya ay mayroong personal knowledge sa isang naganap na pangyayari. Yes, sir. Kasi sa unang salvo po ng Senate hearing, kung saan nagsalta si Senator Jingoy Estrada, actually, naboldyak ko na siya. Pero, sabi ko nga, dapat talagang maging patas eh. Ang nakita kasi ng taong bayan ay yung hindi patas na katanungan at yung the way kayo tratuhin. Yun ang nakaramdaman ko na parang sinisindak kayo, tinatasan kayo ng boses, hindi pa man lang bumubuka ang inyong bibig, eh talagang parang gusto na kayong lamunin ng buo. Okay, doon sa katanungan, okay, ni Senator Jinggoy Estrada, doon tinitira niya yung kredibilidad ninyo. 'Di ba? Yung mga past, cases na kinasangkutan nyo na most of them ay dismiss na. If you talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post ko to kanina sa aking Facebook page, na si Jinggoy Estrada ay convicted sa bribery. Ay hindi po. Ay totoo po ba na convicted siya sa kasong bribery? Yes, ito po oh. Babasahin lang natin ng na ano sa inyo, mabilisan. Alright? Okay. Alright, ito. Actually, nasa balita po ito eh. Ito, pna.gov.ph. Alright? Basahin ko sa inyo ha. This was, kailan to? Dated January 19, 2024. Mhm. Chingoy Estrada, acquitted of plunder, but convicted of bribery. So that was January, all right? Ang sabi dito, the Manila Sandigan Bayan, on Friday, acquitted Senator Jingoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles of plunder charges in connection with the so-called pork barrel scam on account of reasonable doubt. Da-da-da. But, it's so long na article, Mhm. pero convicted siya sa bribery. So, kaya ko to sinasabi, because we're talking about credibility. So dun sa hearing, para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan
na magsabi ng inyong na-eksperyensya o ang inyong na-witness nung kayo ay PIDEA agent pa nung 2012, okay? Nung Mhm. March 11, 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op na yon, parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwalaan ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted sa bribery? Kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga nating hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga ano no, may mga conviction na sa mga hukuman. Ako ay wala pa namang nangyayaring conviction sa akin at doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng PIDEA, ganon din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village. Sa Mhm. katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos, respetado Objective. at magiging ano no, objective sa kanilang ano no, sa mga kanilang pagtatanong upang makapag-ano 'no, dumating dun sa punto na makapaggawa sila ng nararapat na batas Mhm. patungkol dito sa ano 'no, sa subject ng hearing na PIDEA leaks. Yes. Dun po kasi talagang hindi ko lang 'to sentimiento. It's the same thing sentiments na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o ire-raid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Jingoy Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? Ako, uh, I was trying to understand him, okay? Na sana talagang katulad kay Senator Bato na pinilit nating intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si Senator Jingo Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung that time na ini-interview at inaatake itong mga luma mo ngang mga kaso na kinasasangkutan na karamihan sa mga yun na-acquit ka naman at walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami dun sa moment na yun. Ano yung pakiramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas diyan sa PIDEA na hindi nga dapat nagli-leak ng mga dokumento at maayos ang kanilang pamumuno. So ano yung pakiramdam mo? Alam niyo, yung nga 'no, parang sabi ko nga mukhang nagkamali ako ng mga ano 'no, ng institusyon na nilapitan ano, para Mhm. para magkaroon ng ano 'no, ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan ano, mga classified ano 'no, classified documents o classified information. Sa paniniwala ko, kaya ako sumulat sa Senado ay dahil magkakaroon ng tamang kasagutan. At bilang mga framers ng ano no ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas, Mhm. ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pakinig at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o paano nangyari ito 'no. Ngayon, ang kinagulat ko ay yung ginawang pag-atake sa aking personal Mhm. na pagkatao. At nasagot ko naman na ito na-comply ko na doon sa PIDEA Recruitment Committee at sa katunayan, nabigyan na ako ng order, nabigyan na ako ng appointment para makapasok.
Nagtataka nga ako, lipas na eh, wala na rin ako sa PIDEA. Mhm. Kumbaga sa ano, irrelevant na itong mga issue na pilit nilang ibinabangon. Particular si ano no, Senator Jinggoy Estrada. Mhm. Pilit niyang talagang ginagawang ano no, basihan yung aking mga pagkakaroon ng kaso o yung mga naging mga pagkakamali noon na naayos naman, na nagkaroon naman ng mga solusyon. Sa katunayan, yung nga ano, sabi ko nga natanggap ako ng PIDEA dahil nga wala akong mga pending cases, lalo na doon sa ano, dahil magre-reflect naman doon sa service record. So nagtataka talaga ako sa kanya, ano ang motibo? Ano ang dahilan? Bakit gano'n niya ako itrato samantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol do'n sa pagbabalangkas ng batas para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, ah, you know what, alam ko kasi nakikinig sa atin ang mga senador. Kahit nga yung si Bitong inamin niya, 'di ba, na siya ay nakikinig. Um, Ako, Senator Jinggoy Estrada, kung yung bunganga ko parang Armalite lang, na talagang dismayado ako sa'yo dahil nga yun din ang testamento o testimonya o, sentimiento ng taong bayan, hindi ka namin kaaway. Okay, hindi ka kaaway ni Mr. Morales, hindi kita kaaway. We are here para ilabas yung aming hinaing. So sana as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing nasa tamang landas ka. Pero Mr. Morales, gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Senator Jenggoy Estrada na, oh, kung sino-sino yung mga dinadamay mong pangalan dito eh. Parang dinamay mo lang kung sino-sino. So parang ang dating sa taong bayan, nag-conduct ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang ang dating sa amin, si Morales ay one day, itong, nung April tours, kailan ba? Nung April 30, before April 30, gumawa-gawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Hindi masyado nabigyan ng pansin yun sa Senate eh. Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang nakatutok sa atin. Ano yung gusto niyo sanang sabihin doon? Unang-una 'no, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang at ako lang yung nagpakalat diyan, ako Mhm. yung ano, unang-una wala akong mapapala diyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong ano na 'to 'no, itong mga classified documents at classified information, noon pa pong 2012 nangyari 'yan. Nag-umpisa po 'yan noong aking makunan ng statement, ma-interview yung confidential informant. Sa akin ginawa ko lamang po yung trabaho ko. Yun lamang po, do'n lang po ako. Wala po akong masama na ano man diyan dahil yang mga dokumento na yan nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nung tumakbo si That's ano true. 'no, si politician Bongbong Marcos bilang Vice President. At bakit hindi ko ginawa din 'yan kung talagang ako'y gumagawa lang para pag-anuhin 'tong anuhin lang 'tong mga tao na 'to noong 2022 presidential election. That's true. Hindi, wala po sa akin 'yan, eh. Ito nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan, ng pangyayari na 'yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder diyan sa Senate investigation, particular na kay Senator Jinggoy Estrada. Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa artista?
nakita naman natin na itong si si Binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga ah, classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. At That's ito true. nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naimbenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong petsa niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong ginikibit ni Senator Estrada, bakit hindi niya natanong si Maricel Soriano yung Yun nga. particular na petsa nung ito ay maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PIDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. That's Kasi true. yung authority to operate, yung pre-ops na yun, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Iba-validate namin talaga. Ngayon, nagkataon, kung ano yung dineklara na confidential informant, katulad ng address, nung particular na condominium unit sa Rockwell, eh Mhm. nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam Yes. kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuupa lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang kaya nga doon ko nakita, sabi ko mukhang mukhang iba yung Patutunguhan ng tinititigan doon sa tinitingnan. mhm, Sana mhm. kung ako ay natanong ng maayos, paano ba nag-umpisa ito? 'Di ba? That's true. Hindi yung ikaw wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin siyang pagkatiwalaan katulad ng ginagawa niya sa akin? Ako naniniwala dito sa ating bansa, pantay-pantay. Meron tayong batas, 'di ba? Kaya Mhm, nga mhm. tayong merong batas para meron tayong sundin, magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano kung ang isang senador na mismong gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito, 'di ba? Yes. Sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Papaano tayo makagagawa ng tamang batas kung ang mismong mga gumagawa ng batas ay ang siyang tila sumasalaula sa mga ito. Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. 'Di ba? Yeah. Kasi masamang tao ka, kasi marami kang kaso, kasi ganito ka. Papaano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Papaano na 'yan? Dapat Okay. ba nating pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan, may batik pala o napatunayan na sa hukuman? Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Yeah. Actually, yeah, tanong po 'yan ng taong bayan ano, sagutin alam na 'yan ng taong bayan kung anong sagot. Dito sa ating platform ano, kasi ang mainstream media ay bulag, pipi at bingi at, halos ayaw na iulat ito. Bigyan ko ng chance kasi ako ano, PIDEA agent, Morales, wala akong kinatatakutan sa mga taong pinag-uusapan natin. Kung gusto ni Senator Jinggoy Estrada, hinahamon ko siya, magpa-interview siya sa akin para masagot niya 'to, yung katanungan, tama ba? Para makasagot, hindi opisyal, wala sa Senado. Kumbaga dito tayo sa publiko makikita. So I hope I'm willing. Lahat kahit sino sa kanila na gusto na gusto niyo na feeling niyo aping-api kayo dahil what? Dahil this is my channel, Maharlika, then you are free to contact me kahit sino kayo, kahit si Lasso, kahit si Morales. Ay si Morales, sorry. Si Bitong. Lahat kayo. Pwede kayong magpa-interview dito para mabigyan kayo ng limelight. Ito ang aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Ayan, screenshot nyo na yan. Balik ako. Ah, Sir,
yung property ni Maricel Soriano ay naibenta noong may scoop kasi may balita sa internet na nakuha namin, Scoop News. Award-winning actress Diamond Star Maricel Soriano has reportedly moved into a new home in North Green Hills, San Juan 2 weeks ago, and now neighbor of former Philippine President Joseph Estrada. Okay? So March nangyari, March dapat i-raid nyo yung kanyang bahay sa 46C, March, April, May, June, July, August, September, October, like 6 months after, lumipat si Maricel Soriano at naibenta niya ang kanyang bahay sa 46C. So hindi lang natin alam kung kailan nabenta, April ba, May ba, June, July. Pero kung titignan mo yung article, kung October siya lumipat sa kapitbahay niya si Erap, malamang October niya nabenta. So that's yung date na yan, tapos na. I mean, tapos mo na sulat doon sa pre-op, auto ready to op, itong kanyang address na siya nga ay allegedly sangkot doon sa Pulburon at kasama si Bongbong Marcos. So just for your information. Now, Mr. Morales, let's talk about doon sa pag-admission ni Maricel doon sa address niya. Inamin niya na yes, doon siya nakatira. Pero yung questioning ulit sa kanya ni Senator Bato, wala tayong kinikilingan dito. Lahat kailangan boljakin. Parang ang sabi ng ating mga kababayan, para siyang bini-baby. At bini-baby nila ni Senator Robin Padilla. O kasama si Jinggoy doon. Kasi parang siya yung parang ang datingan nila parang bow na bow or praise, pinipraise si Maricel na parang thank you at nakarating kayo dito, So, doon tayo sa 46C muna na admission niya. Ano yung impact sa'yo nun? Alam nyo, yung nagkaroon ng pagkukulang doon sa follow-up question sana. Doon sa sa'yo ba yan, yung 46C na yan. Ikaw ba ay mayroong pagkakataon na tumatanggap ng bisita? That's true. Diyan sa condo unit mo. Sa nangyari kanina, nagmistula akong isang akusado o isang suspect Yun nga po, naramdaman namin. Na halos ipako sa krus. Sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-imbestiga lang. Ako po ay kumuha lang ng salaysay. Ako po ay nag-entertain lang ng confidential informant. Yung confidential informant po na yon, nagtiwala lamang po sa PIDEA. Yung importante po sa amin lalo na sa alagad ng batas, importante po ang mga informant. Hindi lahat ng pagkakataon makakahuli ka sa pamamagitan ng plain view doctrine o ng mga inflagrante delito. Kinakailangan mo pa rin ang tulong ng community. Kaya nga pagkaganyan, may mga informant na ganyan, kadalasan talagang marami kang makukuhang mga trabaho na malalaki. Doon sa kanina, sabi ko nga, parang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko naman sinisisi yung mga senador na nagtatanong kanina, pero sabi ko nga, sana talagang in-address talaga ng tatanungin lang naman kung ayaw sagutin ni Maricel Soriano, karapatan naman niya na i-invoke yung kanyang constitutional rights, di ba? Yun nga na kulangan at nasabi naman ni Senator Bato kanina na dahil nakita nga niya siguro humanitarian lang nakita niya daw na nangihinig parang nanghina, o nanghihina dahil nga yun naman po ang pero yung nga lang sa akin nga kanina sabi ko nga ba kasalanan ko, bakit mistula akong tinuring na akusado? Wala naman akong inakusahan, ako nag-imbestiga lang. Yung sinasabi na sumisinghot ng ng white powdery substance, yung mga nasa litrato na tinukoy ng confidential informant na sila politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano, hindi po sa akin galing po dun sa confidential informant. Hindi po sa akin yun. Di-reduce ko nga po yung kanyang yung kanyang mga testimonya
doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Ito po yung deposition, yung deposition of witness na ito yung sinasubmit pagka ikaw ay nag-apply ng search warrant. Yun po yun. Kaya nga sabi ko, bakit nagkaganito? Parang may kailangan pang gibain, may kailangan durugin. Ibig sabihin, ginagawa yung pagdudurog sa akin para palabasin na talagang kasinungalingan yung mga sinasabi na sa totoo lang ang issue rito yung pagkakalabas ng mga dokumento. Yung dokumento na yan, kung titignan ako, yung mga dokumento nilalabas mo, merong appointment na disapprove ng civil Na service. Merong marami. sulat na para doon sa transnational crime na Ni Peter na Lim. naka-address doon sa isang ambassador na yung doon sa isang yung Peter na Yeah. at, yun nga, itong authority to operate, yung pre-ops at saka yung memo na inano mo din, nandun din sa vlog mo. Bakit Mhm. hindi yun ang alamin? Bakit hindi yun ang sundan? Hindi yung nag-imbestiga dati patungkol doon sa dokumento na kinikilala naman ni Senator Senator Bato Bato. de la Rosa na ito ay authentic at ito ay naniniwala siya na talagang meron at ito ay pinigtas at dinukot doon sa doon sa pinaglalagyan. Sa folder. Sana ang tinutukan ng investigasyon ay kung paano ito nag-leak. Bakit hindi kanila ikaw ako sa akin ang hinihimok ko rin kung hangga't maaari na bakit hindi kayo magbigay ng pahayag o halimbawa para at least kung masabi nyo kung paano ito napunta sa inyo. Hindi yung kagaya niyan, ako yung pinagbibintangan. Sabi ko nga, kaya nga ako sumulat sa inyo para magkaroon ng Yeah. magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng investigasyon. Kasi sabi ko nga, willing and able ako na na humarap sa inyo para lang maano itong issue na 'to. Alam niyo sir, willing naman po ako magsalita. Wala na pong problema sa akin. Alam ko sir, talagang somehow napahamak kayo dito, tulad ngayon dinudurog kayo, pero, ang taong bayan naman nasa panig ninyo. Ang sa akin lang sir, siguro paulit-ulit ko dito sinasabi, may death threat po akong 3, galing kay Lisa Marcos at tsaka Hmm. sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako diyaan sa Pilipinas, hindi ko pa alam, baka 1 milyon nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, 'di ba, bilang taong, gobyerno, tagasunod ng batas o Dati nagpapatupad po, ng batas, o dati. dati. Sa tingin niyo ba, ito tanungin ko kayo sir, eto magtapatan tayo, to sagutin mo 'to. Tama ba na ipe-present ko yung sarili ko diyan sa Pilipinas na hindi ko alam kung 100, 1 milyon yung ipinabricate na crime sa akin? Ang seguridad ko ba ma-assure ng Senado o ng mga pulis na ako ay mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapagpatupad ng batas, lingkod bayan, what is your opinion? Tatapatin ko din kayo hindi ko po masasagot na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kayo ay pupunta dito sa kung ganyan Oo. ang nangyayari dito sa ating bansa at kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation sa halip na ako ay maging resource person Mhm. na turing nila bilang resource person nakatikim ako ng ng talagang pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng sinumpang salaysay noong confidential informant. Wala na akong matandaan na nagawa ko Bakit Yes. pilit na ako ay talagang dinadala sa aking kahapon na ang kahapon ko ay pinagsikapan kong buuin. Mhm, Nagkaroon mhm. man ako ng mga suspension, nagkaroon man ako ng pagkakadrap, sinikap ko pong buuin ito. Nasuspindi man ako, talaga itinama ko po na
talagang pinakita ko po do'n sa ano, sa pamunuan ng PNP at sa nakita naman nila naging karapat-dapat naman ako kaya nagkaroon ng restoration do'n sa full duty status ko. At nung nag-apply naman ako sa PIDEA, nakita naman ng recruitment committee na ako'y karapat-dapat. Kasi kung hindi po ako karapat-dapat at ako'y nananatili sa madilim na kahapon, eh, paano na, wala na, hindi ako tatanggapin. Gano'n din po sa nakikita ko do'n kay Senador Jinggoy Estrada. Bagamat sinasabi nga ninyo na siya pala ay convicted sa kasong bribery, eh, bakit nandiyan siya sa Senado? Yeah. Yung ba ibig sabihin como ba ikaw, na-convict ka, wala ka ng karapatan, 'di ba? Kasi kung 'yan halimbawa kung na-convict man 'yan, meron pa rin siyang mga karapatan Hin para mag-apela. hindi At naman siya kapag sa perpetually disqualified, eh, kaya opo, yeah. yun nga po 'no, kaya nga po yun yung ano, ako natanggap po ako sa PIDEA dahil wala naman ako that time ng perpetual disqualification, Mhm. katulad din po niya. Sana tinignan niya yung ganyan na hindi dapat na mambabatas pa naman ang ano 'no, si Senator Estrada, sana Mhm. tinignan niya yung anggulo na yun, teka muna, mambabatas ako. Hindi ko po kayo tinuturuan, Mm, mm. gumagawa po kayo ng batas. Kami po ay taong bayan, parte ng taong bayan, 'di ba? We Ba't are gumagawa ng freedom of batas opinion. dapat yung mismong gumagawa ng batas yun talaga ang dapat mag-aano ng ano, mag-o-observe dun sa mga karapatan ng kanyang ano, nasasakupan. Constituents niyo po ako, wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya lamang po, napansin ko po na mukhang talagang ano 'no, na pinag-iinitan niyo po ako dahil personal na po yung ginawa niyo Atake. sa akin.